Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Philippine Star. Medyo nakakatuwa ito. Sa gitna ng kalamidad, ang mga Pilipino, kaya pa rin nilang tumawa, parang enjoying lang. Ito, a photo by the Philippine Star photographer Walter Bolyosos went viral on Sunday. As it showed several men fleeing, tumatakbo. A storm surge in Barangay Aplaya, Dingalan, Aurora is smiling. Ito, ang ganda nga. Sa likod nila, yan, storm surge. Takbo ang mga tao, tumatawa. Parang pinaglalaroan ng malalaking alon. Wow! Yan ang resilient. Resilient. Ang Pilipino talaga, palaban. Kayang-kaya niyang, ako, again, experience ko yan. Yung barangay namin, tabi ng ilog, at the same time, malapit na rin sa dagat, Sabangan kung tawagin, Sabangan. Kaya, nung bata pa ako, while growing up in our Barangay Alzate, Bangarlaw yun. Naano ko yan, bagyo. Kikita ko, lalaking alon. Although wala pang storm surge nung panahon yun. Malaking alon lang. Tapos yung ilog naman namin, ang Burayan River, kikita ko, tumataas yan. Rumaragas ang tubig baha. Doon, nanonood kami sa tabi ng ilog habang tumataas yung ilog. At may mga matatanda na noon, mga swimmer talagang nilalangoy nila yung pag may nakita nilang naaanod na something valuable, either kahoy, nyog, prutas, saging. Unahan ang mga kalalakihan namin, yung kaya nang lumangoy. Unahan sila, kukunin yung may salvage nila naaanod sa baha. That was my experience at I can attest yung resilient ng Pilipino sa gitna ng unos, baha, kahirapan, kaya pa rin nating pagtawanan. Tawanan mo ang iyong problema. People who reacted. Tignan natin 65,000 people who reacted, 61,000 tumatawa, as in, enjoying. Hindi yung tawa na hindi naniniwala. Ako rin, tumawa na lang ako kasi makarelate ako. Ganitong experience ng Pinoy. Galing. Sandali So, yan, 61,000 tumatawa talaga, 3,300 nag-like, 613 nag-love. Nakakatuwa ang Filipino spirit. Grace Gacho, Filipino resilience. We still find funny moments even during dangerous circumstances and high risk takers at its finest. Ingat po tayo palagi. Alec Catherine, di Kuya by the tree accepted his fate na. Susan Trinidad, yung naka-stripes, musta kaya reels niya na naka-smile, umiiwas yung iba pero siya unbothered kahit may storm surge. May napanood akong Facebook reel, tabing dagat din, somewhere lang siguro ng Aurora. Ang laki yung storm surge na yun. Sumisigaw yung mga tao na nag-video, nasa second floor. Alam! Ang lakas! Shh! Yung bahay na nadaanan, halos magiba talaga. Nakakatakot pala ang storm surge. So, nakita kong video na yun. At salamat naman, parang nakapaghanda ang mga tao, pati gobyerno, kaya parang wala pang naiulat na maraming namatay sa pagsalanta ng bagyong Owan. Yung kapatid ko, nasa Bangarlaw yun, tikita ko sa mga post niya, nag-evacuate sila. Kahapon, evacuate. Kanina, bumalik na, at meron siyang post, sabi niya, salamat Lord, isang yero lang ang naalis sa nalungkab.
Tagalog yun, Ilocano. Natanggal. Isang yero lang natanggal sa aming bahay. So, at least, hindi masyadong, madali lang ipansak ulit yung isang yero. Again, nung kabataan ko, kitang-kita ko yung pagdaan ng mga typhoon nun. Signal number 4, buong bubungan. Yung pagano ng bahay, buong. So, ang naiwan na lang, yung dingding na lang na hollow blocks ba yun, talaga. Ganon kalakas ang mga na-experience kong bagyo. Kaya ako, makarelate ako sa mga experience ng nababagyo, nababaha. Kaya nakakainis. Itong nangyari ngayon na yung protection sana natin ng mamamayang Pilipino, flood control, bilyones, binubulsa, ang daming namamatay. Mabuti na lang doon sa bayan namin ng Bangarlaon, I tell you, nung wala pa kaming flood control, kawawa kami. Nung dumating na yung flood control, yung dike, ang tibay pagkagawa. Maalala ko yung congressman Jose Titing Ortega. Yan ang nagpundo ng aming dike sa Bangarlaon at hanggang ngayon, more than 40 years. Kasi between 70s na napatayo yung dike na yon. Buhay pa rin, ganon katibay. Ang mga flood control, panahon Marcos Sr. Nung nagawa yung aming dike, Marcos Sr. Matibay. Kabaliktaran ngayon, Marcos Jr. Substandard. Ipinagmamayabang pa. Yung pala, ang daling masira. Ano ngayon? Di napahiya. Nakakawang Pangulo. May post akong nabasa kanina. Sabi niya, hindi ako makakatulog. Inamin niya ng mahimbing kung naisip ko itong nangyari sa flood control. Bakit pa nagkaganito? Bakit ganun ang tanong niya? Bakit pa nagkaganito? Plain and simple. Niloko ka ng mga tauhan niyo, Mr. President. What shall we do? Sabi niya, kung ako gagawin ko na yung dapat kong gawin. I will do extraordinary measures para maparusahan ko sila. Wala Maghanap muna tayo ng ebidensya. Ay, nako. Ebidensya. Mautak ang mga yan. Dapat utakan mo rin sila para mapanagot sila. Kailang normal process na Kaya, yung isang mastermind, wala, gross negligence lang ang aning pwedeng kaso sa kanya dahil walang ebidensya. Yun, kaya galit ang taong bayan sa gobyerno ngayon. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa area ni Bai Paganan. So mag-abuno silang rodane sa iyang tanom nga kape. So na ay naga-wedding o naapod naga-abuno. So muna ni ang itsura sa tanom nga kape ni Bai Paganan nga tulo na ka bulan. So well grown na ang ginabutang. Nagabuno ka na diyan. Na anay mga sanga. Ug karon naman sa pag-abono mag-spray na sad.
So kining among tanom nga kape nga among napalit 16,900 na ni. So daghan-daghan na gyud. Luoy sa Ginoo, maayo na gid ang tubo sa among mga tanom nga kape. Naanay mga og mo na ni giluagon sa gitamnan ni Bae Paganan sa 780 ka tanom niya nga kape. So salamat kaayo sa Ginoo og sa nagsuporta sa among pagpananom sa kape. Naot nga magpadayon kini aron mawas kami sa kalisod.